Ang first stop ng food adventure natin today, ang nakaka-zen na Japanese-inspired farm sa Mendez, Cavite. Kung saan nakahuli tayo ng mga fresh na hito. Pwede na yung ating ihawan. And dito mismo, dito sa paligid na to, dito tayo nakahuli ng kanilang hito. Ito yung main protein natin, pero kasi may isang technique yung mga kababayan natin, iba't ibang parte ng Pilipinas, na para daw hindi mas maging malansa ang hito kapag inuulam, is pinapadugo talaga ito. And then, na-encounter ko yung isang tip from a hito farmer. Nag-aalaga siya ng hito. May technique daw silang ginagawa para hindi ka na mag-antay ng matagal, para matanggal yung medyo lansa na meron sa islang ito. So, magsislit ka dun sa gilid. And then you're supposed to get parang tipak dito ng dugo. Ayan. So ang sinasabi niya is tatanggalin lang daw ito to make sure na yun nga, mas malinis yung lasa ng broth natin. So ito yung sinasabi natin. Yung dish na gagawin natin is a fish soup dish. This one I discovered when I went to Corondal City. Sa South Cotabato po yan. Ang tinatawag nila sa dish na to is nilagpang. Sabi sa akin ng mga kaibigan natin from that area is nilagpang daw yung parang leftover dish nila. So pag may mga gantong klase ng isda na natira, kunyari may handaan, sumobra yung inihaw na isda, sinasabawan nila ito with ginger, tomatoes, and onions. So yun lang din yung i-replicate natin for this. Kaya ready na yung griller natin. Let's put our fish. So habang iniihaw natin yung ating isda, i-ready naman natin yung pinaka-broth. Meron tayo ditong hugas bigas, yung ating kamatis, lagay lang natin yan sa ating broth. And then yung ating ginger. Then yung ating onions. Then yung ating garlic. Okay. And then season natin to ng salt and pepper. So okay na tayo, na-char grill ko na yung ating hito. So ito, makikita nyo, hindi pa siya totaling luto. What I will do is finish the cooking process dito sa broth na ginawa natin. What's good about this dish is makikita nyo there's plenty of room para magsahog pa kayo ng kung anumang gulay ang trip ninyo. May nakita tayo dyan kanina na dahon ng sile. We could add that. So kanina, tinikman ko yung broth natin nang wala pa yung isda. So medyo walang depth yung lasa niya. Ngayon na nilagay na natin yung ginrill natin na isda tapos may dahon pa ng sile. Ayun yun. Nagkaroon ng umami, nagkaroon ng iba't ibang complexities doon sa dish natin. May bahid ng konting pait. Very subtle lang. Pero yun nga, ang nangingibabaw sa palate ko ngayon is yung umami. At yung medyo maasim-asim ng kaunti from nakamatis. Pwede tayo mag-serve? If you visit Laguna, Quezon, Bicol, very noticeable yung pagmamahal ng mga taga dyan sa santol. Mas marami actually ang excited na dumating ang santol season dahil mas ginagawa nila itong ulam. Ito naman, we have meat
We have gata, we have aromatics, and of course, yung napulot natin kaninang santol. Gawa tayo ng liempo santol. Lagyan lang natin ng konting oil, yung ating pan, and then sisir natin yung ating meat. Habang sinisir natin yung ating pork, prepare na natin yung magbibigay lang ng ibang flavor doon sa ating dish. So yung santol natin, rough chop lang din to. Add that to our meat. Ginigisa dito. Then yung ating kakanggata. Season natin ng alamang or bagoong. Paminta. Patis. At konting asukal. Alright. So, palalambutin lang natin yung ating meat tsaka yung santol ng more or less 15 to 20 minutes. And after that, pwede na mag-serve. Yung pagkakaluto ng hito, nawala yung lansa. Hindi ko nalalasahan eh. Kaya ako po pinagmamalaki kasi may panakita ako sa kanilang technique kung paano tanggalin. So, Level approve. niya yung talakitok nga. Mm. Pampa, no? Kita nyo ah. Walang amoy eh. Hindi katulad pag inihaw mo, nandun yung ano eh. Yung lansa na, aroma ng oo. pagkakito niya. Opo. Thank you sa ano. At ulitin ko pa, konting-konti na lang. Nabigyan ng twist yung hito. Kasi may sabaw. Pagkagawa sinubukan ko dito eh. Kakaiba. Diba no? Ang lambot nung pakiramdam sa Akala ko kanina meat. Kung may plano ang tropa niyong mag-road trip sa bandang Tanay Rizal, isa sa pwede ninyong puntahan ang kabubukas pa lamang na spot na ito na na-discover namin sa area, ang Maybells Hotel and Restaurant. Actually, the Maybells is like a boutique and restaurant, cafe, function, and eventing. So we have a sky bar on the 4th floor po. Dito, makakatikim ka ng mga sobrang pamilyar na mga dishes na may very local na touch. At huwag ka, binibida rin nila dito ang ilang mga dishes na di natin masyadong kilala. Gaya na lang nitong ibinahagi sa akin ni Chef Erin na bayuko. Napakasimple lang po. It's like, Yeah. in Tagalog, it's like ginataang kuhol. And that's all. So yung sourcing po ng bayuko is from the Dumagats? Yes po. Actually, napakasimple lang niya, no? So, Okay. so gisa lang po natin siya. So, next po is, of course, the shell na po. Ito po yung tinatawag natin na bayuko. Bayuko. Actually, kahit saan po is makikita to, chef eh. Chef, na-boiled ko na po siya. Ano ko na po siya, napakuluhan ko na po Na-blanch siya. na ito. Na-blanch na po together with the ginger din po. Alright. So, yun po siya. Pakuluin lang natin siya, 10 to 15 minutes until yung kanyang mga liquid lumabas. So, ganun lang po din siya kabilis lutuin. After that, chef, we will put on the... Ito na po. Kakanggata. Kakanggata. Yes po. Yun na po yung ginger. Let's put the patis na, chef. So yun yung parang pinaka-seasoning natin dito, Opo. fish sauce, ano? Ito na po, malunggay. Malunggay. So, the ginger, and then the gata, and the shell. So, yun po, din lang siya maglalaro yung lasa po. Alright. Bukod sa bayuko, syempre tinikman ko rin ang ilan sa mga pinagmamalaki nilang bestsellers. Starting with their appetizer na fried mushrooms. Dreads by corn flour, and after that, you have to fry. After that, crispy na siya, sir.
And then, of course, yung atin lang, yung naiba lang siya just because for the vinegar, the Mabel Special Suka. Panalo tong kanila. Appetizer nilang mushroom. Grabe. Hindi ko na unahin ko eh. So, we have the chicken binakol. Actually, it's like a tinola. But on the other part, naiba lang siya kasi from the tinola, it is with the coconut water ang ginamit and the coconut itself. And some chicharon on top and garlic. Native. Good job. Ba? Well, lemongrass. Tapos ma-ginger. Sweet yung broth. Lahat ng checklist for binakol. Good. It's a baby back hippory. We have the onion rings and we have the butter mixed vegetable. So, yun po yung component niya. Smoky aroma. Check. Tenderness. Super check. Flavor. Winner na winner. Nanood sa loob yung marinade niya. If these are their best sellers, contender to. Everybody, kahit saan, merong suman, merong biko. But dito po, medyo in-infuse namin. Ni-roll po namin siya. And after that, we have put langka and the crushed coconut milk. And we have the chocolate na nandun sa piling niya. And the other one is the ube and makapuno. Yun po yung ino-offer namin dito. And dinip-fried po namin siya. And after that, we make another the chocolate battirol. May salty element ako nakukuha. Meron siyang crushed peanuts, which serves as a surprise. I like it. Their offerings, familiar tayo, kare-kare, crispy pata, binakol. Maganda sa kanila kahit classics yung siniserve nila. They're serving it right. At after nila akong busugin sa Mabel's, naisipan ko namang ibalik ang favor by raiding their kitchen para maghanda ng isang simple pero very comforting na dish. Gamit ang mga sangkap na meron na sila sa kusina. So I'm thinking for a quick and easy dish. What better else to use kundi seafoods. So we have here, so I can see mussels and shrimp. So naka-portions na yung mga gagamitin nila dito for their a la carte or for function. So we have that here. So we have mussels, tsaka shrimp. Let's just come up with something really light, pero with bold flavors. Kailangan ka ba mo tayo ng stock? For our garnish, let's use some celery. Okay. Now at this point, bubuin na natin yung pinaka-broth natin. And mussels is one of those favorite ingredients of mine. When I want to build a robust, flavorful seafood stock. Although I'm thinking of using just a few mussels, pero para lang mas malalim yung lasa. Let's add in garlic lang, siguro mga 1 teaspoon. 1 portion of our shrimp blanch. Please take note, wala pa tayong sinisisam dito na kahit ano. Yung ating onion and ginger. Buko. Patis. So for our garnish, we will make a quick leeks oil. So we have here yung dahon ng leeks. Magpapainit lang tayo ng kaunting cooking oil. And then i-blender natin para ma-extract natin yung color ng ating leeks. Now that is our garnish, baby. Chefs, please dig in. Okay. Our simple comfort soup. Comfort soup. Gulat ako may buko. Very light, no? Yeah, very light, very clean. Hinuya mo siya. Naramdaman mo lasa niya eh. You have the bite of the... Yeah. So, Chef, ito pong green, it's Leek oil. leek oil. Wow. Yeah. So, that's why pala naamoy ko. Ang bango. You have a bite and then the flavor. Yeah. Pasado ba yung niluto Super. natin? Super approved. Super approved, Chef. Nice. Nakachamba Very na good. naman tayo.
From Mendez to Tanay. Ngayon naman, susugod tayo sa May Paho Public Market sa Caloocan. Dahil oras na naman para humarap sa challenge ng Rap sa Ruleta. At ang bisitang makikigulo sa atin ngayong araw, ang mommy vlogger at certified foodie na si Nanay Jeka. Hello, Food Explorers! Ako si Nanay Jeka at 4 years na ako nagbablog about food, travel, and motherhood. Can you do the honors of spinning our ruleta? Yeah. Ano kayang bibigay ni Rap sa ruleta? Ano bang foods? Nanay Jeka, ang Ayan na. pinili sa atin ng Rap sa ruleta ay seafoods. Nako, paborito ko yan. So ano kayang method of cooking yung ibibigay sa atin ng Rap sa ruleta? Sige nga, Game Nanay na. Jeka, game. Okay. Mm. Whoops, two. Stew. Pagaya nung sabi mo, mahilig yung family mo sa stew, may sabaw. May sabaw. So seafood na may sabaw. Mamamalengke muna tayo, syempre. Oo naman. Mm. Ang dami pa namang pwedeng bilhan. Maraming options. Nasa likod lang, oh. Ayan, tara. Sama kayo. Go! Let's go. Ito yung tahong. Sige, pahingi nga ako ng kalahati. Galing naman ni ma'am. Saktong-sakto. Sanay na sanay Yes. na eh, no? So, seafoods, let's put siguro mix. Magkano dito, sir? Ano po, 350. 370 na lang. Opo. At this point, siguro hipo na lang. May nakita ako dun sa likod natin eh. Kanina. Yeah, tara. Okay na to. At saka po to lahat, Nay. 197, 197. 195. Okay, Doc. Okay, thank you po. Since we are making a stew, syempre, importante dito, flavorful yung sauce or yung broth na meron tayo. So what we can do here is, dahil ito rin yung isa sa mga ingredients natin na pinakamatagal maluto, unahin na natin siyang pakuluan. Sunod na natin kaagad yung ating sibuyas. Slightly season lang natin ng fish sauce. And then yung ating kamatis. Next up, yung ating leeks. Pakukuluin lang natin to siguro more or less mga 10 more minutes bago natin pagsunod-sunurin yung ating mga seafoods. At habang busy ako, ito palang bisita ko, nag-ikot-ikot pa uli sa palengke para mamili. Thank you po. Magkano po yan, ma'am? 90 po. 90? Sige po. Thank you po. Actually, ang hinahanap ko po is buo na siya. Kasi papasok ko yung herbs niya sa skin. Papasok ko yung herbs niya sa skin. So, naghahanap tayo ng isang buo, yung makapal yung balat niya. Good morning! Magkano sa lemon niya? 20. 20? Ah, sige, isa lang naman kailangan ko. Malaki na. Eto na yun. Gagawa tayo ng herb chicken. Papatikim natin kay Chef. Naku, ano kayang sasabihin niya? Sana magustuhan nila, no? Simulan na natin ngayon. So, ang first step na unang gagawin natin, kailangan muna natin gawin yung ating herbs para mag-sit in na siya dun sa ating chicken. So, for that, we have our butter. Yan. Lagay muna natin siya dito. Then, we need to get our herbs. Yan, kuha lang tayo ng 2 tablespoon. Kailangan actually mas madami, mas maganda yung herbs natin kasi mas magiging malasa siya. Ngayon, if you have time, ang gawin nyo ay i-let it sit for overnight. Mas masarap yun, mas maganda yun. Pero if you have limited time, like you only have 30 minutes, pwede rin naman yun. Basta make sure na naka-room temperature na po yung ating butter para madali siyang i-mix together. Ngayon, kung sobra yung magagawa nyong ganito, pwede actually. Ang ginagawa namin sa bahay is 2 to 3 na butter, tapos i-freeze namin siya. So pag meron na kayo nito, uunahin natin yung paglalagay na sa chicken para kumapit na agad yung lasa niya. Yung mga area na yan, dyan natin papasukan. Kahit gano'n naman kadami, kaya kayo na yung bahala. Okay na to sa loob ng chicken. Pasok na natin siya sa loob. Ang gagawin natin, imamassage natin siya papunta sa loob para makapasok siya doon sa kaloob-looban ng
chicken natin. Yan. Let it sit lang muna dyan. Mamaya, ipa-fry natin sila. Lagyan na rin natin siya ng lemon. Tapos, hayaan lang natin siya dyan habang pinaprepare naman natin yung ating mga gulay. Ayan. Para may pop-up color, orange tsaka green. Char. Yung onion, last ko rin hinihiwa kasi naiiyak ako. Hindi ko alam sa inyo, pero ako last ko siyang hinihiwa talaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya yung ng onion. So, lagyan lang natin ng oil. Huwag po nating super hot kasi nga masunog agad yung balat. So, okay na po yung mainit lang. Ayan. So, after 10 minutes, i-flip nyo na siya sa other side. Makikita nyo, golden brown na siya. Then, wait nyo na lang for other 10 minutes. After nun, lalaksan nyo na yung heat into maximum. 1 minute each naman per side. And then magsusutay na tayo. Tapos, lagay na natin yung sibuyas at saka yung bawang. Actually, kahit tatlo, ito na sila, sunod-sunod na. Hintayin muna natin mag-brown na konti bago natin lagay yung pepper, bell pepper. So yan, nakikita nyo nagka-caramelize na yung onion natin kasama ng bawang. Pwede na natin siyang ilagay. Yan. Yung bell pepper muna. And then, sabay na natin yung ating kamatis. Ayan. So, saute lang natin siya for 2 to 3 minutes. And so, pagdating sa carrot, o kaya sa gulay, any of the vegetables that you wanted to add, kasi sa inyo yun if gusto nyo half cook lang ba siya, kasi pwede naman siya. Pwede rin siyang steam, ganun. So, nilalagyan lang talaga natin siya ng vegetable para mag-complement siya dun sa ating protein. So, lagyan na rin natin ng buo yung beans. Pwede nyo rin yung hiwain na, masusuko lang talaga siya na buo. Ayan, makikita mo, ayan o, okay na siya. Diba? Luto na both carrot and beans. So, ganito yung ma-achieve mong color kapag naluto na siya both sides. Ayan. So, pag ganyan, ready na siya. Pwede na natin siyang i-plate. So, ayan. Ito na ang ating herb chicken with vegetables. So, ito na. At this point, luto na yung ating corn. Sunod na natin yung ating alimango. So, okay na yung ating crabs. Almost done na siya. Sunod na natin yung ating mussels. So, steam lang natin yung ating mussels for about 2 minutes. Saka natin i-finish with our shrimp at yung ating bell pepper. So, at this point, perfectly steamed na yung ating mga seafoods. Pwede na tayo mag-serve. Galing mismo sa Rapsaroleta natin, yung ating seafood stew. Wow, grabe. Ayan. Diba? It's a feast. Grabe, parang ang buffet yung atake. Sarap. Kahit na iba-iba siya, meron siyang tahong, meron siyang hipon, and then meron din siyang crab. Lahat siya naabot ng seasoning, no? Grabe talaga, lodi talaga. Alam mo ba, nilutuan din kita kanina? Yun. Meron akong ginawa, yung herb chicken natin. Kain ka rin. Papasa kaya? Dig in. Papasa kaya kaya? Yan. Yan. Ang gusto ko sa kanya is nanuot sa loob yung lasa ng herbs. Opo. Panalo. Kakakilig naman yun. Si Chef Pai nagsabi masarap daw. Masarap ba? Masarap. Kung hindi ka talaga mahilig magluto, pwedeng next month, isang dish. Paghandaan mo mabuti, research mo mabuti, tapos luto ka. Once kasi magkaroon ka ng isang masarap na dish, hindi mo na siya matitigilan. Dire-diretso ka na.